Ang bahay na lola ko sa probinsya ay isa sa mga lugar na pinakamaraming bawal kapag Semana Santa. Bawal sumipol sa gabi, bawal magputol ng sanga ng puno, bawal mag-ingay kapag tanghaling tapat ng Biyernes Santo, at higit sa lahat, bawal maligo sa ilog mula tanghali hanggang gabi. Noong bata pa ako, natural na hindi ko pinapansin ang mga ganoong bilin. Sa isip ko noon, pare-pareho lang iyon sa iba pang pamahiing ipinapasa ng matatanda para mapanatili kaming mga bata sa loob ng bahay. Kapag sinabi nilang huwag kang sumipol, masarap sumipol. Kapag sinabi nilang huwag kang pumunta sa ilog, lalo mo iyong gustong subukan. Ang baryo ng tatay ko ay nasa gilid ng bundok at sa ibaba nito ay may ilog na malinaw ang tubig. Doon kami madalas maligo kapag bakasyon, lalo na kapag mainit at mahaba ang hapon. May ilang bahagi itong mababaw, may ilang bahagi namang may hukay na mas malamig. Ngunit kabisado ng mga tao roon ang ilog. Alam kung saan ligtas, kung saan malalim, at kung saan dapat iwasan kapag tag-ulan. Biyernes Santo noon nang mangyari ang hindi ko makakalimutan. Mula umaga, mabigat na ang paligid. Tahimik ang baryo sa paraan na hindi ordinaryo. Walang bukas na radyo. Ang mga bahay ay nakapinid ang bintana o may kandila sa harap. Pati mga pinsan kong karaniwang maiingay ay parang mas mabagal magsalita. Bandang tanghali, nagsimula na ang mga paalala ng matatanda na huwag lalabas ng matagal at huwag pupunta sa ilog. Mainit ang araw na iyon, yung tipong nangingintab ang dahon ng saging sa likod bahay at parang kumakapal ang alikabok sa daan sa sobrang tuyo. Bilang batang ayaw masabihan, lalong kumirot sa isip ko ang pagbabawal. Inaya ko ang dalawa kong pinsan. Pareho kaming mga pasaway at sigurado sa sariling hindi kami mapapahamak sa simpleng paliligo. Hindi naman kami sa malalim pupunta. Sabi namin sa sarili, mabilis lang, saglit lang. Babalik din agad bago mapansin sa bahay. Pababa sa ilog, kapansin-pansin ang katahimikan ng baryo. Karaniwan, may maririnig kang nag-uusap mula sa mga bakuran o sa mga batang naghahabulan sa tabing daan. Ngunit sa araw na iyon, para bang umurong ang lahat ng tao paloob sa mga bahay. Kahit ang mga aso ay nakahiga lang sa lilim na hindi man lang tumatahol. Pagdating namin sa ilog, lalo akong naglakas loob dahil wala naman kaming makitang kakaiba. Malinaw ang tubig. Kita ang maliliit na bato sa ilalim. Banayad ang agos. Ang tanging kakaiba lang ay ang sobrang kawalan ng ibang tao. Gayong sa ganitong init ay dapat may ilang batang naliligo rin. Nag-alis kami ng tsinelas at dahan-dahang lumusong. Sa unang ilang minuto, normal naman ang lahat. Presko ang tubig, masarap sa balat at may kaunting putik sa gilid na nilalaro pa namin gamit ang paa. Nasa mababaw lang ang dalawa kong pinsan habang ako ay dahan-dahang lumapit sa gitnang bahagi na lampas tuhod ang tubig. Doon ko naramdaman ang lamig. Hindi simpleng malamig na tubig ilog. Lamig iyon na parang may malaking tipak ng yelo sa ilalim. At ang kakaiba, isang bahagi lang iyon ng ilog. Kapag umaatras ako ng isang hakbang, normal ang temperatura. Kapag susulong ako ng isa, sobrang lamig niya naman. Sinubukan kong tawagin ang mga pinsan ko para iparamdam sa kanila. Ngunit bago pa ako makabawi ng salita, napansin kong tahimik na pala ang paligid. Wala nang tunog ng dahon, wala nang ibon, wala nang kuliglig, wala ring marinig mula sa baryo. Ang tanging nandyan ay ang bahagyang agos ng ilog at ang tunog ng sarili kong hininga. Pagtingin ko sa dalawa kong pinsan, pareho silang nakatitig sa tubig na malapit sa akin. Hindi sa mukha ko, hindi sa gitna ng ilog, sa ilalim.
Noong una, hindi ko maintindihan ang tinitignan nila. Ngunit nang sundan ko ang tingin nila, saka ko napansin ang parang mahahabang hibla ng itim sa ilalim ng tubig. Buhok. Una, iilang hibla lang ang itsura. Pagkatapos, habang tumatagal ang tingin ko, parang dumarami, humahaba, umaalo ng mabagal kahit hindi naman ganoon kalakas ang agos. Hindi iyon mukhang halamang tubig, hindi rin lumot. Mukha iyong totoong buhok ng tao, mahaba, maitim at makapal. Gusto ko nang umatras noon, ngunit bago ko pa maalis ang paa ko sa malamig na bahagi ng tubig, ay may humawak sa bukong-bukong ko. Hindi naman madiin, hindi rin marahas, ngunit sapat para tumigil ang puso ko dahil sa takot. Bigla kong iniangat ang paa ko, ngunit nang tumingin ako sa magkabilang pinsan ko, malayo sila sa akin. Pareho silang nasa mababaw na bahagi at hindi man lang gumalaw palapit. Saka ako nagsimulang sumigaw. Habang pilit akong umaatras, biglang bumaon ang isang paa ko sa ilalim na parabang ang putik ay naging kamay na dumudukot papaba. Hindi naman malalim ang bahaging iyon, ngunit sa mga segundo ng pagkakabaon ko roon, pakiramdam ko'y may humihila sa akin pababa. Hindi sa agos, kundi sa isang butas na hindi ko makita. Tumalon ang isa kong pinsan at hinawakan ako sa braso. Sumunod pa ang isa. Halos magkasabay nila akong hinila hanggang sa mabitawan ng kung ano man ang paa ko. Nang makaahon ako sa pampang, saka lang bumalik ang normal na tunog ng paligid. Biglang may manok na tumilaok sa malayo. May dahong kumaluskos. May aso ring tumahol mula sa baryo. Parang huminga ulit ang buong lugar. Nanginginig akong naupo sa pampang at doon namin nakita ang marka sa binti ko. 5 madidilim na bakas ng daliri sa may bukong-bukong na parang may kamay na mahigpit na humawak sa ilalim ng tubig. Walang sugat, walang hiwa, ngunit kitang-kita ang hugis ng mga daliri sa balat ko. Nang makita iyon ng lola ko pag uwi namin, hindi na niya kami pinagalitan agad. Salip, namutla siya at dali-daling kumuha ng asin, langis at benditadong tubig. Buong hapon at gabi akong nilagnat. Sa tuwing pipikit ako, iisa ang panaginip ko. Nasa ilalim pa rin ako ng ilog, ngunit hindi tubig ang nasa paligid ko, kung hindi mahahabang buhok. Dumidikit sa mukha ko, sa mata ko, sa bibig ko, at sa gitna ng lahat ng iyon, may pakiramdam akong may umayakap ng mahigpit sa akin. Hindi iyon yakap na gustong manakit agad, mas malapit sa yakap ng taong ayaw kang pakawalan. Kinabukasan, saka lamang nagsalita ng buo ang lola ko. Ayon sa kanya, matagal nang may kwento sa ilog na yon. Tuwing Biyernes Santo raw, lalo na mula tanghali hanggang palubugang araw, may gising sa malamig na hukay sa gitna. Hindi raw iyon simpleng multo o engkanto sa madaling paliwanag. Mas matanda raw iyon kaysa sa mismong baryo. Ngunit may isang pangyayaring nagbigay bigat lalo sa lugar. Noong kabataan ng lola ko, may isang babaeng nalunod roon sa mismong araw ng Biyernes Santo. Hindi siya basta nalunod sa paglangoy. May dala raw siyang sanggol ng tumawid sa mababaw na bahagi, ngunit nadulas siya sa gitna. Nailapag pa raw niya sa pampang ang bata bago siya mismo tinangay. Hindi na nakita ng buo ang bangkay ng babae. Magmula noon, may mga pagkakataon daw na may nahihila sa ilog, lalo na iyong may kaparehong apelyido sa babae. Noong una akala ko gawa-gawa lang iyon para tumibay ang takot ko. Ngunit nang banggitin ng lola ko ang apelyido na nalunod, may kung anong bumigat sa sikmura ko. Kaapelyido namin siya.
May malayong kamag-anak pala kaming hindi na halos nababanggit sa pamilya. Babaeng namatay ng bata pa at nawala sa kwento ng angkan dahil sa iya, takot at lungkot. Ang batang nailigtas niya noon sa Pampang ang naging pinagmula ng linya namin sa baryong iyon. Ibig sabihin, noong hinila ako ng kung anuman sa ilog, maaaring hindi ako basta random lang na napili. Napagkamalan ako, hindi bilang biktima, kung hindi bilang anak na naiwan. Doon tuluyang nag-iba ang pakiramdam ko sa alaala ng pangyayari. Dahil sa bawat panaginip ko noon habang nilalagnat, ang pinakamalakas na nararamdaman ko ay hindi puot o galit, kung hindi matinding yakap na ayaw bumitaw. Parang may bagay na matagal nang naghihintay sa ilalim. Paulit-ulit na umaahon tuwing Biyernes Santo at umaasang minsan ay may babalik sa kanya ang iniwan sa Pampang. Makalipas ang mga taon, bumalik ako sa baryo bilang mas may edad na. Hindi na ako naligo sa ilog. Hindi ko na rin binalak. Ngunit isang Biyernes Santo, bandang hapon, napadaan ako sa dating daan pababa roon. Hindi ko malang intensyon na lumapit. Ngunit natanaw ko mula sa malayo ang makintab na bahagi ng tubig sa ilalim ng araw. At sa gitna ng ilog, sa mismong lugar kung saan ko naramdaman ang sobrang lamig noon, may nakita akong mahabang itim na parang umaalon sa ilalim. Hindi ako lumapit. Tumalikod agad ako at naglakad paakyat. Pero habang papaalis ako, may isang pakiramdam na sumabay sa akin. Hindi takot, kung hindi kalungkutan. Malalim at lumang kalungkutan na parang hindi nanggagaling sa akin. Parang may isang ina sa ilalim ng malamig na tubig na hindi pa rin tumitigil sa paghahanap sa batang naiwan niya sa Pampang. At kung minsan, kapag napagkamalan kanyang ikaw iyon, hindi kanya hahatakin para patayin. Hihilahin kanya para iuwi.